Narito po ang ilang reaksyon ng mga Kim Pao fans sa kakatapos lamang po na grand finale ng The Alibay. Mula ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good evening, Durs, Kim Pao forever. Super nakakaiyak ang ending. Sumikip ang dibdib ko sa kanilang dalawa. Pero ang ganda ng 13 naman. Sobra namang nakakakilig pero yung lungkot talaga ng ending nila. Dinaan tayo katulad ng mga Korean." Yes, tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup. Paramdam ko po yung pagsisikip ng inyong dibdib, yung pagpipigil nyo po ng inyong iyak habang pinapanood nyo po ang pinali po ng The Alibay. Ramdam ko yan mga kakimpaw kasi sa X, grabe din silang magwala doon, grabe din sila umiyak mga kakimpaw, katulad din po ninyo. Grabe mga kakimpaw, no? Sobrang husay talagang gumanap ni Kim and Paolo Abilino sa mga eksena po na binabato sa kanila. Talagang Best Actress and Best Actor si Kim and Paolo. Kaya asahan na po natin na another award na naman ang masusungkit ng Kim Pao. Next comment naman mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup ulit. Sabi niya po dito, "Nako Durs, 19 ngayon, mansari nila laging nawawala at opening lang sa Showtime. Pag 19, may date ang dalawa, secret." Kaya pala mga kakimpaw, may pakrab si Chinita Princess and Paolo Avellino sa mga Showtime host nila dyan. Grabe, may pakain pa pala sila dyan, no? Bali, double celebration mga kakimpaw ang nangyari. Celebration ang pinali po ng The Alibay and syempre yung monthsary nila. For sure, romantic na naman ang celebration ng Kim Pao, 'di ba? Kasi deserve naman po nila 'yan since double celebration nga ang naganap monthsary and pinali po ng kanilang series. So saan kaya sila nag-date mga ka-Kim Pao, no? Sana masaya sila lagi and syempre sulitin po nila yung oras na lagi silang magkasama kasi bawat oras mahalaga mga ka-Kim Pao. Kaya enjoy lang, Kim and Paolo Avellino. Okay lang kami dito na umiiyak, nasasaktan, sa sakit na iniwan ng aming nararamdaman dito sa grand finale ng The Alibay. At pakatapos nga po niyan mga Kim Pao ng episode 13 and 14, sabi po ni Kim Chu sa X, "Napanood niyo na ba ang hashtag The Alibay finale? Kamusta? Share your comments or thoughts below." So ang dami nag-comment dito na umiiyak, nasasaktan nga sila. Sabi nga po ni Sanya Arias, "Pinaiyak mo ako ng todo, Kim. Pero kudos to the whole team Alibay. Ang ganda. Galing. Lahat ng actors from Miss Shasha to Miss John A, Matthew, and of course to Kim, and of course to Mr. Paula Avellino. Congrats to the whole team. Derek Jojo Sagin, congrats." Sabi naman ng isa, "Sobrang mapanakit ang ending. Literal hanggang ngayon, naluluha pa rin ako. Rooting for Benstel, happy ending pero ang galing-galing ninyong lahat. Congratulations the Alibay team for this masterpiece." Grabe kasi mga kakimpo yung nangyari doon kay Vincent. Namatay siya, 'di ba? Hindi po yun matanggap ni Stella Marie. Kasi ang dami namang pwedeng mawala. Bakit si Vincent pa, mga kakimpaw, 'di ba? Bakit siya yung nagbuwis ng buhay? Kaya sobrang sakit mga kakimpaw ng mga nangyaring eksena. 'Di ba? Talagang pasabog and syempre masakit din po sa dibdib mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo. Kanina, nag-post po si Chinita Princess ng kanyang statement tungkol nga dito sa pinale. Sabi niya dito, "The feeling na pinale episode na ng The Alibay mamayang 6 p.m. on Prime Video and honestly, OMG, halo-halo ng emotions ko. Get your hearts ready dahil," ayan po mga kakimpaw, sobrang emotional po ni Kim. Sabi niya dito, "From the very beginning hanggang sa huling gabi na ito, we are so thankful for all the love, support, and excitement you've shown our show. Grabe ang journey, thrill, suspense, konting kilig at mga eksenang literal na pang high blood. Kaya ko nga nalaman kung ano ang Luzertan dahil sa inyo. Been reading your comments, messages, reactions, theories, lahat. Even yung mga salubong ko na biglang magsasabi, grabe yan, high blood ako dyan. Doon ko talaga naramdaman kung gaano kayo ka-invested sa kwento namin and that means everything to us. Feeling so overwhelmed and grateful knowing that The Alibay reached viewer
all over the world, and most especially for making us top 1 on Prime Video since we started. Hindi ito mangyayari kung wala kayo. This win is for everyone who watched, shared, talk about, and believe in the show from day one. So tinagpo ang Dreams KPH. To everyone who stayed up late, waited every episode drop, and felt every scene with us, maraming salamat po. You made all the hard work, puyat, and emotions so worth it. This is it, the finale. Abangan mamaya 6 p.m. Let's go. I can't wait to read all your reaction later. Napapayag ko si Paolo Avellino na gawin tong Ocean Eyes trend. So napapayag niyo daw po si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Grabing lakas talaga ni Chinita Princess kay Paolo Avellino, no? Talagang napapapayag at napapasunod niya si Paolo Avellino na hindi po nagagawa ng ibang karelasyon ni Paolo Avellino. Actually, kanina pa nga po ito pinag-uusapan sa X, mga kakimpaw. Natabunan lang po talaga ng ganap ngayon sa pinale ng The Alibay. Grabe, ang daming kinilig kanina tapos ngayon umiiyak at nasasaktan na. Pero syempre, dito po tayo mga kakimpaw sa reality, sa realidad, di ba? Sa makatotohanan na si Kim ay talaga naman pong sinusunod ni Paolo Avellino. Doon pa lang kitang-kita na natin yung pagmamahal at pagpapahalaga po ni Paolo Avellino kay Chinita Princess. At since monthsary nga daw po ni Kim and Paolo Avellino ngayong December 19, eto nga po at missing in action na naman silang dalawa. So hayaan muna natin silang mag-celebrate. Deserve po nilang mag-celebrate dahil doble-doble po ang dapat nilang i-celebrate ngayon. Pinali ng The Alibay and monthsary nila. So magpakasaya kayo. At dito lang kami habang minumuni-muni at binabalik-balikan ang nangyari sa The Alibay. Pero ito lang mga kakimpaw, payo ko sa inyo ha. Baka sobrang emotional nyo na po dyan. Isipin natin na ito ay, itong The Alibay na napanood natin ano lang yan. Syempre, eksena lang yan. Hindi naman yan totoo mga kakimpaw. Kaya tumigil na po kayo ha. Huwag na po kayong umiyak. And syempre, back to reality na po tayo kay Kim and Paolo Avellino na kung saan ngayon ay nananahimik. Dahil nga sa napapabalita po na nag-celebrate or nag-date sila ngayong araw po ng December 19. Marami ang nasaktan dahil hindi naging madali ang naging wakas. Hindi ito yung typical na happy ending na inaasahan ng karamihan, kundi isang realistiko at masakit na pagtatapos na sumasalamin sa totoong buhay, na hindi lahat ng pagmamahalan ay nagtatapos sa saya, at hindi lahat ng katotohanan ay may kaakibat na husisya na agad-agad nating makikita. Bukod sa istorya, mas lalo pang tumama ang sakit dahil sa husay ng pagganap ni Kim at Paolo. Ramdam na manood ang bawat luha, bawat katahimikan, at bawat desisyong mabigat sa puso. Hindi lang sila umarte, nabuhay nila ang kanilang mga karakter, kaya natural lang na madala ang audience at masaktan kasama nila. Para sa maraming fans, parang personal na pagkawala ang finale. May mga umasa sa redemption, may umasa sa kapatawaran, at may umasa sa ikalawang pagkakataon. Kaya noong dumating ang wakas na puno ng sakripisyo at hindi inaasahang desisyon, parang may kirot na naiwan, isang kirot na mahirap agad kalimutan. Gayunpaman, kahit masakit, hindi may kakailan na naging matagumpay ang finale sa isang mahalagang aspeto. Napaisip at napareact nito ang mga manonood. Nagbukas ito ng diskusyon tungkol sa moralidad, katotohanan, pagmamahal, at kung hanggang saan tayo handang magsakripisyo para sa mga taong mahal natin. Sa huli, ang The Alibay ay hindi lang basta serye. Isa itong emosyonal na karanasan. At ang sakit na nararamdaman ng mga fans ngayon ay patunay lang na tumagos ang kwento at mga karakter sa puso ng manonood. Masakit man ang ending, ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito basta-basta malilimutan. Para sa akin, ang balitang maraming nasaktan sa finale ng The Alibay ay natural at inaasahan dahil malinaw na tumama ito sa emosyon ng mga manonood at hindi lahat ay handa sa ganong klaseng wakas. Ibig sabihin lang nito, epektibo ang serye. Kapag may nasaktan, umiyak, nagalit o nadismaya, patunay iyon na nakapukaw ito ng damdamin at hindi naging mababaw ang pagkakakwento. Mas masakit ang ending dahil inilapit ng palabas ang audience sa mga karakter lalo na sa ginampanan ni Kim Chiu at Paolo Avellino na sobrang makatotohanan ng pagganap. Sa kabilang banda, naiintindihan din ang sentimiento ng mga fans na nasaktan. Marami ang umasa sa mas magaan o mas makatarungang wakas
lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng mga karakter. Kaya ang sakit na naramdaman ng manonood ay hindi dahil pangit ang ending, kundi dahil hindi ito ang ending na gusto nila. Pero maaring ito ang ending na nararapat sa kuwento. Sa mas malalim na punto, ipinakita ng The Alibi na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatagumpay, hindi lahat ng kasalanan ay may agarang kapatawaran, at minsan, ang tamang desisyon ay siya ring pinakamasakit. Kaya ang balitang ito ay patunay na matapang ang serye sa pagpili ng direksyon. Hindi ito nagpaalipin sa fan service. Sa halip, pinili nitong mag-iwan ng aral at tanong sa isipan ng manonood. Sa huli, kahit maraming nasaktan, naging makabuluhan ang pagtatapos. At ang katotohanang pinag-uusapan pa rin ito ngayon ay patunay na nagtagumpay ang The Alibi bilang isang seryeng tumatak sa puso ng mga Pilipino. Ang balita na maraming nasaktan sa finale ng seryeng The Alibi ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi nakapagtataka. Sa katunayan, ito ay isang malinaw na indikasyon kung gaano kalalim ang epekto ng palabas sa mga manood. Hindi lang basta entertainment ang hatid ng serye. Ito ay emotional na roller coaster na pinaghalong drama, pag-ibig, sakripisyo at kabiguan na talagang tumatagos sa puso ng audience. Maraming fans ang nasaktan dahil sa hindi inaasahang wakas. Matagal nilang inaasahan ang happy ending para sa mga karakter, lalo na kay Kim at Paulo na hindi lang mahusay sa pag-arte, kundi nakapaghatid rin ng matinding chemistry at emosyon sa bawat eksena. Kaya ang biglaang o realistiko at masakit na pagtatapos ay parang personal na pag-alam na may isang bagay sa kanilang pinangarap ang hindi natupad. Ang ganitong uri ng reaksyon ay patunay na nabuo ang koneksyon ng manonood sa mga karakter, isang tanda ng matagumpay na storytelling. Bukod sa emosyon ng mga fans, nagbibigay rin ito ng mga aral at pagmumuni-muni. Ipinapakita ng serye na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatagumpay. May mga desisyon na tama ngunit masakit. At ang tunay na katotohanan ay minsan mas mahirap tanggapin kaysa sa pangarap na inaasahan natin. Mahalaga ring pansinin na kahit maraming nasaktan, nagpapakita ito ng tapang ng serye sa kanyang storytelling. Hindi ito basta-basta sumunod sa fan service o sa inaasahan ng masa. Sa halip, pinili nitong maging totoo sa karakter at sa kwento kahit masakit ang katotohanan. Ang ganitong klase ng tapang ay bihira sa mga mainstream na serye at dito makikita ang kalidad at lalim ng production at acting. Sa huli, ang sakit at pagkadismaya na naramdaman ng mga fans ay hindi lamang dahil sa ending mismo, kundi dahil nabuo ang koneksyon at pagmamahal nila sa mga karakter. At sa kabila ng lahat, ang katotohanang pinag-uusapan pa rin ng finale ngayon ay patunay na tumama ito sa puso at isip ng manood at tiyak na mananatili sa alaala ng marami bilang isang makabuluhang serye. Bukod sa damdamin ng mga fans at epekto ng finale, may ilang karagdagang punto na pwede nating idagdag sa balitang ito. 1. Pag-usbong ng fan reactions sa social media. Hindi lang basta nasaktan ng mga fans, marami rin ang nag-express ng kanilang damdamin sa Twitter, Facebook at Instagram. May ilan na umiiyak sa kwento, may ilan na nagsusuri sa mga desisyon ng mga karakter, at may ilan na nagbigay ng suporta sa aktor mismo. Ang ganitong uri ng reaksyon ay nagpapakita kung gaano kalaki ang impact ng palabas sa audience. 2. Pagkilala sa husay ng mga aktor. Ang damdaming nasaktan ng mga manonood ay hindi lamang dahil sa istorya, kundi dahil sa malalim at makatotohanang pagganap ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ramdam ang bawat emosyon, kaya natural lang na dalhin ang audience sa parehong sakit at saya. 3. Epekto sa pop culture at entertainment scene. Dahil sa matinding reaksyon ng fans, ang The Alibi ay nagiging trending topic at pinag-uusapan sa media. Ito ay patunay na tumutok sa puso ng publiko ang serye at maaring maging benchmark sa paggawa ng mga drama series sa hinaharap. 4. Aral at discussion points. Ang masakit na wakas ay nagbukas din ng diskusyon tungkol sa moralidad, tamang desisyon sa pag-ibig at kung paano haharapin ang kabiguan. Para sa ilang manood, ito ay nagiging pagkakataon para magmuni-muni tungkol sa sariling buhay at relasyon. 5. Pag-asa para sa spin-offs o susunod na proyekto. Dahil sa dami ng fans na invested sa Kim Pao Tandem, posibleng may spin-offs, special episodes o bagong proyekto na pwedeng pasukin ng dalawa para maibsan ang lungkot ng mga fans.